Hello guys, good day sa ating lahat. Caridad Official TV 3.0. So matagal din tayong hindi nakapag-update. So ngayon update lang tayo. Syempre trending ngayon. Alam nyo na ba yung, siguro alam nyo na yung balita na sobrang pinag-uusapan na kung saan yung nanay pinagbintangan siya na siya ang dahilan kung bakit, alam nyo na, may nangyari sa kanyang anak. So, ang ano kasi, based kasi sa kanyang action at based din sa kagawa dun sa kanila, pinupoint out talaga na yung nanay ang may responsibilidad, parang hindi to, may responsibilidad sa pagkawala nga ng kanyang anak. Kasi naman nung time daw nung nawala yung kanyang anak, iwan ko lang ha kung totoo to, base lang po ito sa mga napapanood ko mga interview. Ano daw, 8 AM daw ng umaga nawala yung kanyang anak, and then report nila is gabi na. Di ba tayong mga magulang, pag nawala yung anak natin, kahit nga aso pag nawala yung aso natin, yung love na love natin, yung parang importante talaga sa ating buhay, di ba ano nga, hinahanap nga natin. Pero bakit siya na isang nanay, parang hindi niya gustong, base lang po ito sa mga napapanood natin at base lang po ito sa mga sinasabi kasi nanood ako ng interview ni Kagawad. Bakit yung nanay wala siyang ano na hanapin, kumbaga wala siyang tawag nito, wala siyang ano na hanapin, hindi siya porsigidong hanapin kasi nagawa pa nilang maglaba, mag-inom. Ang katwira naman ay napagod. Hindi naman pwede yun, napagod ka, anak mo yung nawala diba hindi naman yun pwedeng idahilan mo na napagod ka kaya wala kang time maghanap. So ano yun, okay lang sa'yo na ganun-ganun lang, wala ka, yung kung iba pa yan, ako hindi na mapakali, nahihimatay na, wala na, tuliro na kung iba, pero siya chill lang siya na nanay na nawalan ng anak, parang wala lang. Tapos yung mga kapitbahay doon, nagkaano na sila sa paghahanap, para na silang daga sa kakahanap ng anak niya, pero yung nanay niya is parang hindi siya nawalan kasi ang katwiran niya, wala na daw siyang iiyak, wala na daw luha na lalabas sa mga mata niya dahil daw hindi daw tayo nasa sitwasyon na yun. Syempre ikaw yung naiwan sa anak mo so sino ba yung sisihin, 'di ba? Ang una niyang katwiran, engkanto, kasi may pumunta doon sa kanilang bahay na faith healer, tapos yun nga yung sabi ng faith healer na kinuha daw ng engkanto, ginapos, 'di ba? So parang parang siya wala lang sa kanya, parang hindi masakit sa kanya na, sa akin lang tong napapanood sa mga video ha, base lang, nagbabase lang ako sa nakikita ko sa tuwing ini-interview siya, at nagbabase lang ako sa mga reaction sa kanya ng mga tao, komento although mayroon din namang kumakampi sa kanya, pero mostly talaga sa mga comment, hindi kumakampi sa kanya. Mostly talaga sa mga comment, siya ang tinutukoy na salarin. So masakit kasi nga 'di ba? Anak mo 'yun Kung anak mo, kahit may labahan ka pa diyan, iwan mo 'yan. Iwanan mo 'yan kasi nga anak mo yung nawala 'di ba? Anak mo yung nawala, imposible naman. Nawala yung anak mo, nakapaglaba ka ba? Nakapaglaba ka pa? Hindi ba importante sa iyo yung buhay? Kasi yung laba, andyan lang yan Siyempre yung oras na matakbo, parang hindi naiisip ng nanay na, ay, wala yung anak ko,
parang hindi naiisip yung nanay na tumatakbo yung oras, kailangan mahanap. Tapos nakita siya 7 days na. Tapos yun, ano pang expect natin sa makita ng 7 days? Siyempre wala nang buhay, 'di ba? Itinapon na parang aso. So akala nila yung buhay ay ano, parang inaano nila na parang hayop, yung nagtapon nun ay parang hayop, parang wala siyang ano, wala siyang kaluluwa yung nagtapon nun, parang walang takot, parang ang umano sa isip niya ay anuhan na, mga alam niyo na, parang wala siyang takot na ganito yung gagawin niya. At alam niyo guys, in-interview pa to ni Rapi Tulfo, willing daw siya magpa lie detector test. At may nakita din akong reaction ng isang vlogger na nagsasalita na yung kanyang anak na lalaki, na inutusan lang daw siya na itapon doon yung kapatid niya. Grabe guys, no? Grabe talaga ang pangyayaring ito. Grabe yung yung bang nagkaanuhan na sila, nagkagulo-gulo na sa paghanap, pero yung magulang kahit alam nila, parang wala silang konsensya sa anak niya. Parang hindi nila iniisip ang buhay na kinuha. Parang wala sa kanya, hindi importante sa kanila yung buhay. Parang walang Panginoon sa kanilang puso. Kasi kung may Panginoon pa yan, hindi nila magagawa yan guys. Parang nakakasad lang isipin natin na may mga magulang palang ganyan. Pero ito naman guys is based lang to sa mga napapanood kong mga interviews, mga reaction vlogger na nagko-komento sa tuwing napapanood yung nanay na in-interview. Nakikita nila na wala man lang kabagas-bakas sa mukha niyang pagsisisi, pag-alala. Wala, hindi mo makita sa face niya nag-alala siya sa anak niya. Parang wala lang, parang pusa na nawala, yung madaling makamove on. Parang ginawa niyang ganun yung anak niya. So grabe guys, nakakaano yung pangyayaring yun. Sobrang trending at pinag-uusapan talaga yan ngayon. Parang inaabangan nila kasi inano na nga sa parang tawag nito, inantay nila yung autopsy report. Tapos alam ko kahapon mayroon ng result. Tapos yun nga, maraming mga pasa-pasa, may possibility na nahulog kasi talaga nakikita doon na may fracture sa katawan niya. Hindi sinabi naman na kung saan banda, pero grabe, naaawa talaga ako sa bata. Kaya talaga talaga na kagawad na hindi niya talaga babaguhin yung statement niya na may kinalaman yung parents, kasi yun yung nafe-feel niya. Yun yung, siyempre, araw-araw siyang pumupunta doon from day 1. Tapos, may sinabi pa sa kanya na, yung may kwarto doon na ayaw nilang pabuksan. Tapos, in 3 days, nangangamoy na. So, ano yun? Diba? Kumbaga, inano nila na wala na, itinapon nila, wala nang buhay. So kung wala kang tinatago, bakit hindi mo pabuksan yung isang kwarto doon? Tapos ang ng netizen, siguro nahulog daw yun, and then hindi na naka-recover. Yun yung nila, haka-haka lang yun guys ha. Yung lang ba, yung tawag nito,
ano lang, kung sabi-sabi lang yun guys ng mga netizen na baka nahulog yung bata tapos hindi na maka-recover na puruhan, or baka maano pa sana yun kung dinala sa ospital. At yung sabi naman ng isang, ewan ko kung baka kakilala din nila, at yung sabi naman ng isang netizen doon na ano daw, yung bata ay yung nanay nagsi-cellphone at yung anak niya is gustong manood ng, alam niyo na pag ano 'di ba, manonood yan ng mga kingkoy, yung gusto niyang papanoorin is yung Cocomelon. Is yung nanay na ayaw paawat, syempre nanay gusto niyang siya yung maano, siya yung masunod. At ang sabi ay sa iyak daw ng iyak ng bata, nainis daw yung nanay. Iyon, inano daw, hinampas-hampas, hindi ko lang alam guys kasi nagbabasa lang ako din ng comment. Baka din tapos biglang nawalan ng buhay. Sa atin lang to guys ha, biglang nawalan ng buhay kasi wala pa ngang eksaktong ano report. Maski nga si Rapi Tulfo nahirapan sa report na ito, 'di ba? Tapos ang sabi ng, ay Diyos ko, kung makikita niyo guys yung biktima, kawawa. Mataas pa sana yung aabutan ng bata na yon, kaso lang kinuha ng walang pusong gumawa sa kanya, 'di ba? So grabe ang mga pangyayaring di inaasahan nating mangyari, at ang daming nakikisimpatya sa kanya kasi nga naawa sila doon sa bata. Sobrang inis sila sa magulang ng bata na wala daw pakialam, walang konsensya. Binabash sila ngayon guys, tapos nagpatulpo pa sila kasi nga nabash sila ng ano. Pero ang sabi naman ng pulis na sila talaga yung ano nun, kasi sila yung huling kasama alangan naman pagbintangan yung ano, 'di ba? Pinagbintangan pa nila yung Encanto. At may isa ding ano guys, faith healer na nagsasabing ang umano lang daw sa kanya is kapamilya lang. O 'di ba? Tapos ang ano pa guys, kasi nga yung nakakita sa kanya pinagbintangan na siya yung gumawa. Siya na nga nag-report, siya pa napagbintangan. Grabe. Grabe na talaga ang ano ngayon. Nakakatakot na din makakita ka ng ganyan at tutulungan mo kasi nga ikaw pa yung makukulong. 'Di ba? Siyempre, makonsensya ka naman pag hindi mo tutulungan. Makonsensya ka naman pag hindi mo i-report. Kasi yung tao na yun guys is pumunta doon sa kanyang farm kasi doon siya, nakikisaka lang siya. Nandun yung mga pananim niya. Naamoy niya. Siyempre, pag maamoy, may mabahong amoy, hinahanap natin. Siguro sa paghahanap niya, yun nakita niya. Tas ni-report niya. And then, pagka-report niya, siya natuloy yung ano, yung pinagdududahan. Sabi pa ng magulang kung sino yung di ba? Kung ikaw magulang, sabi pa ng nanay, kung nanay ba yun o tatay, kung sino yung nakakita, it means siya yung gumawa. Grabe. Grabe talaga. Grabe yung ano, ang hirap na ngayon, imbis tumulong ka na hindi mo naman inaasahan na makikita na mangyayari sa'yo, ikaw pa yung pagbintangan, 'di ba? So yun guys, sana nagustuhan nyo ang kwentong to. Comment naman kayo dyan kung napapanood nyo to hanggang dulo.
Hanggang sa muli, Caridad Official TV 3.0. Thank you so much.